Kailangan ko ng mas maraming pera. Bigyan niyo ako ng oras. Ang tinig na yon, kahit pabulong, ay parang kulog na dumagundong sa pandinig ni Liza. Matigas, mabilis, at puno ng galit. Isang tinig na malayong malayo sa malambing na boses na narinig niya kanina lang. Nakatago sa likod ng malaking haligi ng pasilyo, naramdaman ni Liza ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon, sa may hardin, nakatalikod si Patricia, ang napakagandang nobya ni Sir Adrian. Hawak nito ang cellphone at kahit hindi niya makita ang mukha nito, kitang-kita niya ang tensyon sa mga balikat nito. Ito ba talaga ang babaeng parang anghel na ipinakilala sa kanila? Ang babaeng tila sagot sa lahat ng dasal ng pamilya Del Rosario? Isang kakaibang kaba ang gumapang sa buong katauhan ni Liza. Tumingin siya sa gawing sala, kung saan masayang nag-uusap si Doña Remedios at ang anak nitong si Adrian. Sila ang mundo niya. Sila ang pamilyang kumukop sa kanya mula nang maulila siya. At sa sandaling iyon, alam ni Liza na may isang madilim na ulap na paparating sa Hacienda del Rosario. Isang panganib na nagtatago sa likod ng isang napakatamis na ngiti. Kanina lang, payapa ang lahat. Ang amoy ng mga rosas mula sa hardin ni Doña Remedios ay humahalimuyak sa malinis na hangin ng umaga. Dahan-dahang sinusuklay ni Liza ang manipis at maputing buhok ng matanda na nakaupo sa paborito nitong silya na nakaharap sa bintana. Dahan-dahan lang anak, mahinang sabi ni Doña Remedios, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Opo, Anay Remedios, sagot ni Liza, na lalong pininuhan ang bawat paghagod ng suklay. Para kay Liza, si Doña Remedios ay higit pa sa isang amo. Ito ang kanyang pangalawang ina, ang ilaw na gumabay sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Napabuntong hininga ng malalim si Doña Remedios, isang buntong hininga ng ginhawa. Alam mo, Liza, ang mga kamay mo, parang mga kamay ni Elena, ang nanay mo. Napatigil si Liza. Ang pagbanggit sa kanyang yumaong ina ay laging nagdudulot ng bahagyang kirot, pero kasabay nito ay isang mainit na pakiramdam. Talaga po? Oo. Maalaga. Maingat. Kaya naman pala siya ang naging pinaka-pinagkakatiwalaan kong kasama dito sa asyenda. At manang-mana ka sa kanya. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Liza. Iyon na marahil ang pinakamagandang papuri na maaari niyang matanggap. Ang mapiyapang sandaling iyon ay natigil nang marinig nila ang tunog ng sasakyan na pumarada sa harap ng mansyon. Maya-maya lang, bumukas ang pinto at pumasok si Adrian, ang nag-iisang anak ni Doña Remedios. Masaya at nagliliwanag ang mukha nito. At sa likod niya, isang babae na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Si Patricia, maputi, matangkad, at may mga matang nangungusap. Ang kanyang ngiti ay kayang tumunaw kahit ng pinakamatigas na puso. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ma! Bati ni Adrian, halatang halata ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Lumapit siya at humalik sa pisngi ng ina. May ipapakilala po ako sa inyo. Siya si Patricia. Agad na lumapit si Patricia, magalang na kinuha ang kamay ni Doña Remedios at nagmano. Magandang umaga po, Doña Remedios. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ang boses niya ay kasing lambing ng kanyang itsura. Tila nabighani si Doña Remedios. Napakagandang bata. Maupo ka, Hija. May inabot si Patricia na isang maliit at eleganteng paper bag. Isang munting regalo po para sa inyo. Sana po ay magustuhan ninyo. Nang buksan ito ni Doña Remedios, isang mamahaling set ng pearl earrings ang laman nito. Naku, nag-abala ka pa. Wala po iyon kumpara sa kasiyahang ibinibigay ng anak ninyo sa akin. Sagot ni Patricia, sabay sulyap ng may pagmamahal kay Adrian. Napangiti si Adrian
at inakbayan ang nobya. Mula sa kanyang kinatatayuan sa likod ni Doña Remedios, tahimik na nagmamasid si Liza. Aminado siyang perpekto si Patricia para kay Sir Adrian. Maganda, magalang, at mukhang mabait. Pero may kung anong bahagyang kislap sa mga mata nito na hindi niya mawari. Isang bagay na tila nakatago sa ilalim ng perpektong panlabas na anyo. Pinilig ni Liza ang kanyang ulo. Marahil ay nag-iimbento lang siya ng kung ano-ano. Masaya si Sir Adrian. Iyon ang mahalaga. Liza, pakikuha mo naman kami ng maiinom. Utos ni Doña Remedios. Opo. Mabilis na sagot ni Liza at naglakad papuntang kusina. At yun na nga ang sandaling nagpabago sa lahat. Habang dumadaan siya sa pasilyo, narinig niya ang pagbukas ng pinto patungong hardin. Nakita niyang lumabas si Patricia. Hawak ang kanyang cellphone. Akala ni Liza ay sasagutin lang nito ang isang ordinaryong tawag. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay parang mga punyal na sumaksak sa katahimikan ng hasyenda. Kailangan ko ng mas maraming pera. Bigyan niyo ako ng oras. At pagkatapos ng ilang sandali ng pakikinig, muli itong nagsalita. Mas mahina, pero mas may diin. Gagawin ko ang lahat. Siguraduhin niyo lang na hindi niyo ako gagalawin. Pagkatapos noon, ay ibinaba na nito ang tawag. Nang lumingon si Patricia, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Liza ang bahid ng gulat at inis sa mukha nito. Bago ito mabilis na napalitan ng isang napakatamis na ngiti. Ang ngiting ipinakita nito kanina sa sala. Ngunit ngayon, para kay Liza, ang nangiting iyon ay may bahid ng lason. Dahan-dahang naglakad si Patricia palapit sa kanya. Bawat hakbang ay may kalkuladong kabagalan. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Liza, tama? Tanong nito. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Hindi makapagsalita si Liza. Tumango lang siya. Ngumiti lalo si Patricia, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapit nito ang mukha sa kanya at bumulong, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. May narinig ka ba, Liza? Umiling si Liza. Pilit na pinapakalma ang sarili. Wala po, ma'am. Kukuha lang po sana ako ng tubig. Tinitigan siya ni Patricia ng ilang segundo na parabang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay tumawa ito ng mahina. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ni Liza. Hinawakan nito ng marahan ng kanyang braso. Mabuti naman. Bumitiw ito at naglakad palayo na parabang walang nangyari. Iniwan si Liza na nakatayo doon, nanginginig. Bago ito tuluyang makapasok sa sala, huminto ito at muling lumingon sa kanya. Sana wala. Lumipas ang ilang araw na parang may mga bubog na nakakalat sa sahig ng Hacienda del Rosario. Maingat ang bawat hakbang ni Liza, maingat ang bawat salita. Ang pagbabanta na nakatago sa ngiti ni Patricia ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa paningin ng lahat, si Patricia ay isang biyaya. Dinadalhan niya ng mga bulaklak si Doña Remedios tuwing umaga. Ipinagluluto niya si Adrian ng mga paborito nitong pagkain. Ang kanyang mga halakhak ay sumasaliw sa hangin na para bang musika na nagbibigay buhay sa mansyon. Pero para kay Liza, ang bawat halakhak na yon ay isang paalala ng kasinungalingan. Nakikita niya ang mabilis na pagsulyap ni Patricia sa kanya kapag nakatalikod ang iba. Nakikita niya ang nangisi nito kapag nagkakamali siya sa mga simpleng gawain dahil sa kaba. Isang umaga, ang takot na nararamdaman ni Liza ay biglang nagkatotoo. Nasaan na yon? Nasaan na? Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng pag-aalala. Natagpuan siya ni Liza sa loob ng kwarto nito, binubuksan at isinasara ang bawat kahon ng kanyang aparador. Ang mga damit ay nagkalat sa kama. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang alin po iyon, Nay Remedios? Malumanay na tanong ni Liza, kahit na alam na niya sa kanyang puso kung ano ang hinahanap nito. Ang agimat ko, Liza,
Ang pilak na brotsa, ang pamana pa sa akin ng aking ina. Sagot ng matanda. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Iyon ay hindi isang ordinaryong alahas. Iyon ay isang pilak na brotsa na may disenyong dahon at bulaklak, isang agimat ng pamilya na ipinapasa sa bawat henerasyon. At para kay Liza, mayroon itong mas malalim na kahulugan. Iyon din ang huling regalo na ibinigay ni Doña Remedios sa kanyang ina bago ito pumanaw. Kalma lang po, hahanapin po natin, sabi ni Liza, habang tinutulungan ang matanda na umupo sa gilid ng kama. Saan niyo po ba huling nakita? Dito lang, dito sa ibabaw ng aking tokador. Sigurado ako. Giit ni Doña Remedios, itinuturo ang maliit na mesang lalagyan ng kanyang mga pabango. Sa sandaling iyon, pumasok si Patricia sa kwarto. May dalang isang bandehado ng tsa. Ang kanyang muka ay nagpakita ng agarang pag-aalala. Anong nangyayari dito, tita? Ayos lang po ba kayo? Nawawala ang brotsa ko, hiha. Malungkot na sabi ni Doña Remedios. Nilapag ni Patricia ang tsa at lumapit para yakapin ang matanda. Naku tita, baka po naitago niyo lang sa ibang lugar at nakalimutan niyo. Tumingin siya kay Doña Remedios ng may malambing na awa. Ganyan po talaga kapag medyo tumatanda na tayo. Ang memorya po natin kung minsan ay naglalaro. Parang sinaksak ang puso ni Liza sa narinig. Ang paraan ng pagkakasabi ni Patricia ay puno ng pag-aalala. Pero ang mga salita ay may lason. Hindi napigilan ni Liza ang sarili. Hindi po. Sigurado po si Nay Remedios. Ako rin po. Nakita ko po iyon sa ibabaw ng tokador kaninang umaga, bago ako lumabas para magdilig. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngumiti si Patricia, isang malungkot na ngiti. Talaga, Liza? Kasi ako ang unang pumasok dito kanina para iabot ang gamot ni tita at wala akong nakitang brotsa doon. Pumasok si Adrian na naalarma sa mga boses. Anong problema? Nawawala ang agimat ni Mama. Malungkot na sabi ni Patricia. At mukhang naguguluhan na siya kung saan niya nailagay. Sinabi ni Liza na nakita niya raw. Pero hindi na nito tinapos ang sasabihin. Hinayaan na lang na lumutang sa hangin ang hinala. Tumingin si Adrian mula sa kanyang ina patungo kay Liza. Ang pagod at pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Liza, sigurado ka ba? Tanong ni Adrian. Opo, sir. Siguradong sigurado po ako. Matatag na sagot ni Liza. Napabuntong hininga si Adrian. Hinila niya si Liza palabas ng kwarto, palayo sa pandinig ng dalawang babae. Liza, pabulong niyang sabi, may halong pakiusap at inis sa kanyang boses. Huwag mo namang palalain ang sitwasyon. Stress na si Mama. Imbes na tulungan mo siyang kumalma, lalo mo lang siyang ginugulo. Pero sir, nagsasabi po ako ng totoo. Pilit ni Liza, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Kahit na totoo pa yan, sabi ni Adrian, ang mahalaga ngayon ay ang kapakanan ni Mama. Huwag mo na siyang kontrahin. Baka lalo lang siyang mataranta. Napatulala si Liza. Ang sakit. Ang sakit na hindi siya pinaniniwalaan ng taong itinuring na rin niyang kapatid. Ang sakit na sa isang iglap, siya pa ang naging masama. Sige po, sir. Pilit niyang sinabi, habang may isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Kinagabihan, matapos ang isang hapunan na puno ng pilit na katahimikan, inutusan siya ni Patricia. Liza, pakilinis mo naman ang kwarto ko. Medyo nagulo kanina sa paghahanap. Sabi nito na may matamis na ngiti. Sa harap mismo ni na Adrian at Doña Remedios. Isa itong utos na may kasamang pang-iinsulto. Walang nagawa si Liza kundi tumango. Habang nagwawalis sa ilalim ng malaking kama sa kwarto ni Patricia, gulong-gulo ang isip niya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malaking laban na hindi niya naiintindihan. Ang pamilyang minahal niya ay unti-unting nilalamon ng isang magandang anino. Napayuko siya para walisin ang alikabok sa pinakasulok na bahagi. At doon, sa gitna ng dilim,
Isang kislap ng pilak ang tumama sa kanyang mga mata. Napatigil siya, napahawak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa sahig. Sa ilalim ng kama ni Patricia, kumikinang ang isang bagay na pamilyar sa kanya, ang nawawalang agimat. Para kay Adrian, ang Hacienda del Rosario ay naging isang lugar ng kalituhan. Sa isang banda, nakikita niya ang kanyang inang si Doña Remedios na tila unti-unting nawawala sa sarili. Nakakalimutan nito kung saan inilalagay ang mga gamit. Minsan ay inuulit-ulit ang mga kwento. Sa kabilang banda, naroon si Patricia, ang kanyang anghel, na laging handang umalalay, magpakalma at mag-alaga. At sa gitna ng lahat, naroon si Liza, ang babaeng lumaki kasama niya, na itinuring na niyang parte ng pamilya. Ngunit ngayon, ang bawat salita ni Liza ay tila isang patak ng gasolina sa isang maliit na apoy na lalong nagpapasiklab sa tensyon sa loob ng bahay. Nasa library siya, sinusubukang tapusin ang ilang trabaho nang marinig niya ang boses ni Liza mula sa pasilyo, tila nagmamadali. "Sir Adrian! Sir Adrian!" Bumukas ang pinto at pumasok si Liza, hingal na hingal at may hawak na isang panyo. "Sir, kailangan po ninyong makita ito." Napakunot ang noo ni Adrian. "Ang alin, Liza?" "Dahan-dahan lang." Inilahad ni Liza ang panyo. Sa loob nito ay nakabalot ang pilak na brotsa ng kanyang ina. Napatayo si Adrian. "Saan mo ito nahanap?" "Sa ilalim po ng kama ni Ma'am Patricia." Mabilis na sagot ni Liza, may diin sa bawat salita. "Sir, sinasabi ko na po sa inyo." Hindi na natapos ni Liza ang kanyang sasabihin. Ang pinto ng library ay bumukas muli. Pumasok si Patricia at ang ngiti sa mukha nito ay biglang napawi nang makita ang brotsa sa kamay ni Adrian. "Adrian, mahal," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Lumapit ito at tiningnan ang brotsa. "Salamat sa Diyos! Nahanap mo na pala." "Saan?" Bago pa man makasagot si Adrian, sumabat si Liza. "Nakita ko po. Sa ilalim ng kama ninyo, ma'am." Isang saglit na katahimikan. Tumingin si Patricia kay Liza. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na, para bang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Adrian at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Ano?" Basag ang boses ni Patricia. "Anong ibig mong sabihin, Liza? Na ako ang kumuha nito?" "Hindi ko po sinabi yan," depensa ni Liza, "pero doon ko po nakita." "Adrian?" Umiiyak na sabi ni Patricia. "Bakit niya sinasabi to? Anong kasalanan ko sa kanya? Ginagawa ko ang lahat para sa mama mo, para sa'yo. Tapos ganito?" Nalito si Adrian. Tumingin siya kay Liza na nakatayo roon ng matatag at pagkatapos ay kay Patricia na mukhang durog na durog ang puso. Ang utak niya ay naghahanap ng lohikal na paliwanag. "Baka naman nahulog lang at napunta sa ilalim ng kama," sabi ni Adrian, sinusubukang maging tagapamagitan. Oo, baka nga ganoon." Mabilis na pagsang-ayon ni Patricia, pinupunasan ng kanyang mga luha. "Kanina kasi, doon ako nagbihis pagkatapos kong paliguan si tita. Baka sumabit sa damit ko nang hindi ko namamalayan." Ang paliwanag ay tila kapani-paniwala. Mas madaling paniwalaan kaysa sa isipin na ang babaeng mahal niya ay isang magnanakaw. Ngunit hindi sumuko si Liza. "Pero paanong—" "Tama na, Liza!" Putol ni Adrian. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Doña Remedios. "Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan?" Nang makita ng matanda ang brotsa, lumiwanag ang mukha niya. Ngunit nang makita niya ang luha sa mga mata ni Patricia at ang tensyon sa pagitan ni Adrian at Liza, ang kanyang nangiti ay napalitan ng pag-aalala. Dito na isinagawa ni Patricia ang kanyang pinakamabigat na atake. "Tita, Adrian," sabi niya habang humihikbi. "Sa tingin ko po, kailangan na nating humingi ng tulong profesional.
para kay tita. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May kilala po akong napakagaling na doktor, si Dr. Corpus. Dalubhasa po siya sa mga ganitong kaso. Tatawagan ko po siya ngayon din. Walang sino man ang nakatutol. Ang mungkahi ay tila isang solusyon na puno ng pagmamalasakit. Kinahapunan, dumating si Dr. Corpus. Isang lalaking nasa edad 40, may suot na salamin, at may aura ng isang taong matalino at mapagkakatiwalaan. Kinausap niya si Doña Remedios ng pribado sa loob lamang ng 15 minuto. Paglabas niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Base sa aking paunang obserbasyon at sa mga sinabi ni Mrs. Del Rosario, simula ng doktor habang tinitingnan sina Adrian at Patricia. Nakikita ko ang mga malinaw na sintomas ng cognitive decline. Ang pagkalimot, ang pagkalito, ito ay mga senyales na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Adrian. Hindi napigilan ni Liza na nakatayo sa gilid ang sumigaw. Sinungaling siya. Walang sakit si Nay Remedios. May plano kayo. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Dr. Corpus ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Sino ang babaeng ito? Dito na umagos muli ang mga luha ni Patricia, mas malakas kaysa kanina. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Adrian. Adrian, natatakot ako sa kanya, sabi ni Patricia. Ang boses ay puno ng takot. Tingnan mo siya. Mula pa kaninang umaga, pinagbibintangan niya ako. Ngayon pati ang doktor, sinisigawan niya. Paano kung saktan niya si Mama? Paano kung siya pala ang dahilan kung bakit lalong natataranta si tita? Ang mga salita ni Patricia ay parang lason na kumalat sa isip ni Adrian. Ang pag-aalala, ang pagod, ang pagkalito, lahat ay nagsama-sama at naging isang malaking galit na itinutok niya kay Liza. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang Liza na kalaro niya noong bata pa sila. Siya ay isang problema, isang banta sa kapayapaan na sinusubukan nilang buuin. Lizzie, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Tinawag niya ang 2 gwardiya na nagbabantay sa labas. Patawad, sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Liza na puno na ng luha at pagkabigla. Umalis ka na, Liza, para sa ikabubuti ng lahat. Sir, Adrian, wag po. Pagmamakaawa ni Liza habang hawak siya ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Ngunit hindi na nakinig si Adrian. Tumalikod siya at niyakap si Patricia na isinubsob ang muka sa kanyang dibdib. Habang kinaladkad si Liza palabas ng mansyon, sa gitna ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan, ang huling nakita niya ay ang pagsulyap ni Patricia sa kanya. Sa likod ng balikat ni Adrian, sa likod ng kanyang kunwaring pag-iyak, nakita ni Liza ang isang munting na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti ng tagumpay. Pagkapasok ni Adrian sa loob, iniwan si Patricia sa sala. Naglakad siya papunta sa kwarto ng kanyang ina. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama, tahimik. Sa mga kamay nito, hawak nito ang isang luma at kupas na litrato. Ang litrato ni Elena, ang ina ni Liza. At si Doña Remedios ay umiiyak ng walang tunog. Ang ulan ay walang awa. Bawat patak na bumabagsak mula sa madilim na langit ay parang karayom na tumutusok sa balat ni Liza. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang lamig na gumagapang sa kanyang mga buto ay walang-wala kumpara sa nagyayelong sakit sa loob ng kanyang dibdib. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay parang isang paglalakbay na walang patutunguhan. Ang hasyenda na minsan niyang tinawag na tahanan ay isa na ngayong palasyo na sarado para sa kanya. Ang mga bintanang nagliliwanag ay tila mga matang nangungutya. Nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tagalabas, isang estranghero. Saan siya pupunta? Wala siyang ibang pamilya, wala siyang ibang kilala.
Ang buong mundo niya ay nasa loob ng mga pader na yon. Isang mundong ipinagkait na sa kanya ngayon. Napahinto siya sa paglalakad. Ang kanyang mga binti ay ayaw nang sumunod. Sa gitna ng malawak na hardin, natanaw niya ang isang luma at halos nakalimutan ng kamalig. Ang munting bodega, kung saan itinatago ang mga lumang gamit sa paghahalaman. Doon siya dinala ng kanyang mga paa. Ang kahoy na pinto ay bahagyang nakaawang. Pumasok siya sa loob, sa yakap ng dilim at amoy ng mamasa-masang lupa. Isinandal niya ang kanyang likod sa magaspang na dingding at dahan-dahang dumausdos paupo. At doon, sa katahimikan na binasag lamang ng lagaslas ng ulan sa bubong, ibinuhos niya ang lahat. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Umiyak siya para sa sakit ng pagtataksil, para sa pangungulila kay Doña Remedios, at para sa kanyang sariling kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya, iyon na ang katapusan. Ilang minuto o marahil ay oras ang lumipas. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng tahimik na pagtangis. Nanginginig na siya sa ginaw. Biglang may dahan-dahang bumukas na pinto. Isang sinag ng ilaw mula sa isang lampara ang tumama sa kanyang kinaroroonan. Napapikit si Liza sa biglaang liwanag. Isang anino ng isang matandang lalaki ang pumasok. Hija? Ang boses na yon. Pamilyar. Magaspang pero puno ng kabaitan. Mang Ben? Bulong ni Liza. Si Mang Ben ang matandang hardinero ng hasyenda. Ang taong halos hindi nagsasalita pero laging may dalang ngiti sa mga mata. Walang sinabi si Mang Ben. Maingat niyang inilapag ang lampara sa isang lumang mesa. Umalis siya sandali at bumalik na may dalang makapal na kumot at isang termos. Ipinatong niya ang kumot sa nanginginig na balikat ni Liza. Pagkatapos ay nagsalin siya ng mainit na tsokolate mula sa termos sa takip nito at iniabot sa kanya. Uminom ka muna para mainitan ka, mahinang sabi nito. Tinanggap ni Liza ang tasa. Ang init na gumapang sa kanyang mga palad ay ang unang totoong ginhawa na naramdaman niya sa loob ng maraming oras. Habang humihigop siya, nagsalita si Mang Ben. Nakita ko ang lahat, Liza. Tumingin si Liza sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Matagal na akong nagmamasid sa babaeng yan. Pagpapatuloy ng matanda. Umupo ito sa isang lumang bangko sa tapat niya. Masyadong matamis ang kanyang mga salita. Masyadong perpekto ang kanyang mga galaw. Ang mga taong ganyan, sila ang may pinakamadilim na itinatago. Isang butil ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Liza. May isang taong naniniwala sa kanya. Nakita ko rin po ang pag-uusap nila sa telepono. Sabi ni Liza, naaalala ang unang araw. Tumango si Mang Ben. Ako rin. Laging patago, laging galit. At ang doktor na yon, huminto ang matanda at napabuntong hininga ng malalim. Hindi siya doktor. Napatingin si Liza, naguguluhan. Po? Anong ibig niyong sabihin? Kinuha ni Mang Ben ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Mula sa isang luma at kupas na bahagi nito, maingat niyang kinuha ang isang nakatuping litrato. Inilahad niya ito kay Liza. Sa liwanag ng lampara, nakita ni Liza ang larawan ng isang lalaking nakangiti. Medyo mas bata kaysa kay Dr. Corpus, ngunit may parehong tindig at salamin. Hindi Corpus ang pangalan niya at siguradong hindi siya doktor. Sabi ni Mang Ben, ang kanyang boses ay may halong galit at lungkot. Isang magnanakaw ng pagkatao, isang manloloko. Itinuro ng matanda ang lalaki sa litrato. Ito ang kapatid ko, si Dr. Emmanuel Alcaraz, ang totoong doktor. Napatakip ng bibig si Liza. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ninakaw ng lalaking yan ang lisensya at pangalan ng kapatid ko matapos niya itong lokohin sa isang negosyo. Matagal na naming hinahanap ang hustisya, paliwanag ni Mang Ben. Nang makita ko siya dito sa hasyenda kanina, alam ko na.
Alam kong may masama silang binabalak ni Patricia. Ang pag-asa sa puso ni Liza ay lumago at naging isang maliit na apoy. Hindi siya nababaliw, hindi siya nag-iimbento. Ang lahat ng kanyang hinala ay totoo. Tumingin siya kay Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi puno na ng determinasyon. Tumingin din sa kanya ang matanda. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang alab ng pakikipaglaban sa mga mata nito. Kailangan nating maghanap ng pruweba, Liza. Mariing sabi ni Mang Ben. Kailangan nating iligtas si Doña Remedios bago mahuli ang lahat. Ang kapayapaan na inasahan ni Adrian na babalik sa Hacienda del Rosario matapos ang pag-alis ni Liza ay hindi kailanman dumating. Sa halip, isang kakaibang bigat ang bumalot sa bawat sulok ng mansyon. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Pinagmamasdan niya ang kanyang ina. Si Doña Remedios ay mas tahimik na ngayon, madalas na nakatulala sa bintana. Ngunit sa mga mata nito ay wala na ang dating kislap, parang isang ilaw na unti-unting humihina. Tumatagos sa puso ni Adrian ang bawat sandaling nakikita niya itong ganito. Nariyan palagi si Patricia sa tabi niya, mas lalong naging maalaga. Ngunit napapansin ni Adrian ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pagsulyap ni Patricia sa kanyang ina kapag akala nito ay walang nakatingin. Isang sulyap na hindi pag-aalala, kundi pagmamatiyag. Ang mga pabulong na tawag sa telepono na bigla nitong pinuputol kapag nararamdaman niyang papalapit siya. Ang mga salita ni Liza ay parang mga multo na bumubulong sa kanyang isipan sa gitna ng gabi. May plano kayo. Sa ilalim po ng kama ni Ma'am Patricia. Sinungaling siya. Pilit niyang iwinawaksi ang mga ito. Sinasabi sa sarili na si Liza ay nagpadala lamang sa emosyon. Ngunit ang mga binhi ng duda ay naitanim na. At ngayon, sa katahimikan ng hasyenda, ang mga ito ay unti-unting tumutubo. Isang hapon, nagpaalam si Patricia na pupunta sa bayan para asikasuhin ang ilang dokumento para sa legal na pag-aalaga kay Doña Remedios. Isang ideya na sinusuportahan niya noong una, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanya. Nang makaalis na ito, nahanap ni Adrian ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto ni Patricia. Ang puso niya ay kumakabog. Ano ba ang ginagawa niya? Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Pero hindi na niya kayang tiisin. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili na ang mga duda niya ay walang basihan na si Patricia ay ang babaeng inakala ni A. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Patricia ay sumalubong sa kanya. Malinis at maayos ang lahat. Perpekto, masyadong perpekto. Ang kanyang mga mata ay napako sa kama. Lumuhod siya at kahit labag sa kanyang kalooban, sumilip siya sa ilalim nito. Maalikabok. Walang kahit ano doon. Napabuntong hininga siya. Marahil ay tama nga siya. Nag-iisip lang siya ng sobra. Nang tatayo na sana siya, ang kanyang tingin ay napadako sa tokador. Naalala niya ang sinabi ni Liza. Sa ilalim ng kama, at ang sagot ni Patricia, baka sumabit sa damit ko. Kung nahulog lang yon, bakit hindi nila nahanap agad? Bakit si Liza pa, habang naglilinis, ang nakakita? Binuksan niya ang unang drawer, mga damit. Ang pangalawa, mga panyo at medyas. Sa pangatlong drawer, naroon ang mga alahas ni Patricia. Mga hikaw, kwintas, at pulseras na karamihan ay regalo niya. Sa sulok ng drawer, may isang maliit na kahon na nababalutan ng pilus. Kinuha niya ito. Nang buksan niya, ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Sa loob ng kahon, nakapatong sa isang malambot na unan, ay ang pilak na brotsa ng kanyang ina. Nakatitig lang siya roon. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal. Hindi ito nahurog. Hindi ito sumabit sa damit. Ito ay itinago. Itinago ng maigi. Nagsinungaling si Patricia.
Ang sakit ng katotohanan yon ay mabilis na napalitan ng isang malamig na galit. Galit sa sarili dahil sa kanyang naging pagkabulag. Isinara niya ang kahon. Ilang sandali siyang nag-isip, ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Kung kokomprontahin niya si Patricia ngayon, siguradong gagawa lang ito ng panibagong kasinungalingan. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruweba na hindi nito matatakasan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na desperado at mapanganib. Pero ito lang ang nakikita niyang paraan. Kinuha niya ang brotsa. Sa likod nito, sa gitna ng mga disenyo ng dahon, may isang maliit na espasyo. Mabilis siyang nagpunta sa kanyang sariling opisina. Mula sa isang drawer na puno ng mga gadgets, kinuha niya ang isang bagay na binili niya noon, dala ng kuryosidad. Isang napakaliit na audio recording device, hindi mas malaki sa isang butil ng bigas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang idinikit ang maliit na aparato sa likod ng brotsa. Itinatago ito sa ilalim ng isa sa mga dahon. Perpekto. Hindi ito kapansin-pansin. Bumalik siya sa kwarto ni Patricia at ibinalik ang brotsa sa kahon at ang kahon sa drawer na para bang walang nangyari. Kinagabihan, nang dumating si Patricia, sinalubong siya ni Adrian na may isang malawak na ngiti. Isang nangiting pilit pero sapat na para hindi ito maghinala. "Mahal," sabi ni Adrian, "tingnan mo ang nahanap ko habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa aparador ni Mama." Inilahad niya ang kahon na may lamang brotsa. Ang gulat sa mukha ni Patricia ay mabilis na napalitan ng tuwa. "Wow! Nahanap mo. Sabi ko na nga ba't naitago lang ni tita sa ibang lugar?" "Mukhang nga," sabi ni Adrian, pinapanatili ang kanyang nangiti. Kinuha ni Patricia ang brotsa at ikinabit ito sa kanyang bestida. "Bagay ba sa akin?" tanong nito. Umikot-ikot sa harap niya. "Sobra," sagot ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi sa ganda ni Patricia, kundi sa maliit na pilak na bagay na nakakabit sa dibdib nito. Isang bagay na tahimik na naghihintay para itala ang bawat kasinungalingan. "Susuotin ko to palagi," masayang sabi ni Patricia, "para maalala ko ang pamilya natin." Ngumiti lang si Adrian. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay nanlalamig. "Oo, Patricia, suotin mo lang yan." Ang maliit na kwarto sa likod ng bahay ni Mang Ben ang naging kanlungan at headquarters ni Liza. Sa araw, tumutulong siya sa hardinero sa mga gawain nito. Laging nakayuko at nakatakip ang mukha ng isang malaking salakot para hindi makilala ng ibang mga trabahador sa hasyenda. Sa gabi, sila ay nagiging mga investigador. Pinagtatagni-tagni ang bawat piraso ng impormasyon na kanilang nakakalap. "Kailangan nating patunayan na hindi siya doktor," sabi ni Liza isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng isang gasera. "Nagpunta na ako sa munisipyo, pero tila malinis ang mga papeles na ginamit niya. Propesyonal ang pagkalsipika," sagot ni Mang Ben. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit sa pag-aalala. "Ang kapatid ko naman ay nasa probinsya pa para asikasuhin ang kaso at matatagalan pa bago siya makabalik. Kung ganoon, kailangan nating alamin kung sino talaga siya," sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Si Patricia." Ang tanging simula nila ay ang litrato mula sa pitaka ni Mang Ben. Sinubukan nilang hanapin ang pangalan ni Dr. Corpus sa internet, ngunit walang lumalabas na impormasyon, maliban sa isang pekeng social media profile na halatang bagong gawa. Isang araw, habang naglilinis ng mga lumang dyaryo sa bodega, isang ideya ang pumasok sa isip ni Liza. "Mang Ben, ang sabi niyo po, niloko niya ang kapatid niyo sa isang negosyo. Saan po iyon?" "Sa Laguna," sagot ng matanda. "Isang maliit na klinika na sana'y itatayo nila." Laguna. Agad na hiniram ni Liza ang lumang cellphone ni Mang Ben na may internet. Nagsimula siyang magsaliksik, hindi tungkol kay Corpus,
kundi tungkol sa mga kaso ng panloloko o estafa sa Laguna sa mga nakalipas na taon. Oras ang lumipas, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagbabasa ng mga artikulo, ngunit hindi siya sumuko. At doon, sa isang maliit na online na pahayagan ng isang lokal na komunidad, nakita niya ito. Isang artikulo tungkol sa isang investment scam na bumiktima sa maraming mga maliliit na negosyante. At sa gitna ng artikulo, may isang litrato. Isang litrato ng mga suspek na pinaghahanap ng pulisya. Ang isa ay isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Dr. Corpus at ang babaeng katabi nito, "Mang Ben," sigaw ni Liza. Nanginginig ang boses. "Halika po. Tingnan niyo ito." Lumapit ang matanda at tiningnan ang screen ng cellphone. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang babae sa litrato ay walang dudang si Patricia. Parehong mukha, parehong nangiti. Ngunit ang pangalan sa ilalim ng litrato ay iba. Paula Magtanggol. Paula. Iyon pala ang tunay niyang pangalan. Ayon sa balita, pagpapatuloy ni Liza, magkasintahan daw sila at matagal nang kasama sa panloloko. Bigla na lang silang naglaho matapos makuha ang pera ng mga biktima. Ang pinakakilabot na detalye ay nasa dulo ng artikulo. Sinasabi roon na si Paula Magtanggol ay meron ding malaking utang sa isang kilalang pamilya ng mga nagpapautang sa lugar na yon. Mga taong kilala sa pagiging marahas. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pag-uusap sa telepono, ang pagmamadali niyang makuha ang pera, ang desperasyon. Hindi lang ito simpleng kasakiman. Ito ay isang karera, laban sa oras para takasan ang kanyang madilim na nakaraan. Naalala ni Liza na mayroon siyang isang malayong pinsan na nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya sa Laguna. Agad niyang hinanap ang numero nito at tinawagan. "Tess?" sabi ni Liza sa kabilang linya. "Ako to, si Liza." "Oo, okay lang ako. May itatanong lang sana ako. May kilala ka ba na nagngangalang Paula Magtanggol?" Isang saglit na katahimikan. "Liza, bakit mo natanong?" Ang sagot ni Tess. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong. "Huwag kang lalapit sa babaeng yan. Kilalang kilala yan dito. Maraming nilokong tao at ang mga naghahanap sa kanya ngayon. Hindi sila nagbibiro." Kinilabutan si Liza. Gaano kalaki ang utang niya? "Milyon, pinsan, milyon," sabi ni Tess. Ginamit niya ang pera para sa magarang buhay, mga party, mga alahas, at ngayon, nagtatago siya. Narinig ko, nagbigay na ng taning ang mga pinagkakautangan niya. Kapag hindi siya nagbayad sa katapusan ng buwan, hindi na tinapos ni Tess ang sasabihin, pero naintindihan na ni Liza. "Mag-ingat ka, Liza." Ang huling babala ng kanyang pinsan. Kilala ang mga nagpapautang sa kanya. Mga delikadong tao sila. Nang ibaba ni Liza ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ang sitwasyon ay mas malala at mas mapanganib kaysa sa inakala niya. Si Patricia o Paula ay hindi lang isang oportunista. Isa siyang desperadong kriminal na walang uurungan. At si Doña Remedios at ang buong yaman ng Del Rosario ang kanyang tanging paraan para makatakas. Tumingin siya kay Mang Ben. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Kailangan nilang kumilos ng mabilis, bago pa may masamang mangyari. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pagsubok sa kakayahan ni Adrian na magpanggap. Ngumingiti siya kay Patricia, hinahawakan ang kamay nito at pinapakinggan ang mga plano nito para sa kanilang kinabukasan, habang sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay unti-unting nagiging bato. Ang pilak na brotsa ay laging nakakabit sa damit ni Patricia, isang kumikinang na paalala ng kanyang pagtataksil. Gabi-gabi, kapag sigurado siyang tulog na ang lahat, kinukuha ni Adrian ang brotsa mula sa tokador nito, kinokopya ang audio file sa kanyang laptop, at ibinabalik ito nang walang bakas. Ang mga unang araw ng recording ay puno ng mga ordinaryong pag-uusap.
Ngunit habang tumatagal, nagsimulang lumabas ang mga basag sa perpektong maskara ni Patricia. Mga maikling tawag sa telepono na puno ng inis, mga pabulong na pagmumura kapag akala niya ay nag-iisa siya. Isang gabi, habang masayang-masaya si Patricia na naghahapunan kasama sila, inilabas niya ang isang balita na nagpatigil sa mundo ni Adrian. "Mahal, tita!" Simula nito, ang ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata. "May maganda akong balita. Nakausap ko na ang abogado natin. Malapit nang maaprubahan ang mga papeles para ako na ang maging legal guardian ni tita." Nabilaukan si Adrian sa kanyang kinakain. Hindi ba't maganda yon? Pagpapatuloy ni Patricia, hinahawakan ang kamay ni Doña Remedios na tila walang reaksyon. "Sa ganitong paraan, mas maaalagaan ko si tita. Ako na ang mamamahala sa lahat. Sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga finances, sa lahat-lahat. Sa kanyang mga finances." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Adrian. Iyon na, ang endgame. At para i-celebrate, dagdag pa ni Patricia, "Nag-organize ako ng isang maliit na engagement party bukas ng gabi para maipakilala na rin kita ng opisyal sa mga kaibigan at kasosyo natin bilang aking mapapangasawa at para maianunsyo na rin itong magandang balita." Ngumiti si Adrian, isang ngiting walang buhay. "Magandang ideya, mahal." Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang isip ay sumisigaw. Bukas ng gabi, wala na siyang oras. Kinagabihan, matapos siguraduhing mahimbing na ang tulog ni Patricia, nagkulong si Adrian sa kanyang opisina. Kinuha niya ang brotsa, isinaksak niya ang maliit na aparato sa kanyang laptop. May isang bagong audio file, mas mahaba kaysa sa dati. Nanginginig niyang isinuot ang kanyang headphones. Pinindot niya ang play. Ang unang bahagi ay boses lang ni Patricia. "Oo, malapit na. Bukas na ang party. Konting tiis na lang." Pagkatapos ay may narinig siyang tunog ng pagbukas ng pinto. Isang boses ng lalaki ang nagsalita. Ang boses ni Dr. Corpus. "Kamusta ang pagpapanggap, mahal?" tanong ng lalaki. May halong panunya. Napatigil sa paghinga si Adrian. "Mahal? Nakakapagod," sagot ni Patricia. May kasamang tawa. "Pero sulit ang lahat." Ang tangang si Adrian, bilib na bilib pa rin sa akin. At ang matanda, parang gulay na lang na nakaupo buong araw. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Adrian. Tangang si Adrian. "Siguraduhin mo lang na mapapasayo na ang lahat bukas," sabi ni Corpus. "Tumatawag na ulit ang mga pinagkakautangan natin sa Laguna. Kailangan na nating makatakas dito." "Huwag kang mag-alala," sagot ni Patricia. Ang boses niya ay malamig at puno ng kasakiman. Bukas ng gabi, pagkatapos ng anunsyo, wala nang halaga si Adrian at ang nanay niya. At si Liza? Sana mabulok siya sa kung saang lupalop man siya naroroon. Nagtawanan sila, isang tawanan na puno ng kasamaan. "Konting tiis na lang, mahal," sabi ni Patricia sa huling pagkakataon. "Sa atin na ang lahat ng yaman ng mga Del Rosario." Tinanggal ni Adrian ang headphones. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay nakakabingi. Tinitigan niya ang pader sa kanyang harapan, ngunit wala siyang makita. Ang mundo niya ay gumuho. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng handa niyang pakasalan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya nang higit pa sa sarili niyang pamilya, ay isang ahas, isang demonyo na nag-aanyong anghel. Ang sakit ay napakalalim na para bang sinasakal siya. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy ng matinding galit. Hindi siya iiyak, hindi siya magwawala. Gaganti siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type kahit na nanginginig ang mga ito. Hinanap niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng lumang telepono ng hardin. Nagdasal siya na sana ay ang tamang tao ang sumagot. Nagring ito ng ilang beses. "Hello,"
Sagot ng isang pamilyar na boses ng matanda. Si Mang Ben. Hindi nagsalita si Adrian. Inayos niya ang kanyang boses, pinilit na maging kalmado. Mang Ben, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Si Adrian to. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Kailangan ko kayo bukas ng gabi. Pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang boses ay nagiging matatag sa bawat salita. Sa oras ng hapunan, sa engagement party. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at sinabi ang mga salitang magsisimula ng katapusan. Dalhin niyo si Liza. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi ito ang dahilan ng panginginig ng mga kamay ni Liza. Nakatayo siya sa lilim ng malalaking puno ng akasya sa gilid ng hardin, tanaw na tanaw ang maningning na liwanag na nagmumula sa mansyon. Ang bawat bintana ay nagliliwanag, puno ng tawanan at musika. Ang tahanan niya noon ay isa na ngayong entablado para sa isang kasinungalingan. Handa ka na ba, Hija? Bulong ni Mang Ben mula sa kanyang tabi. Tumango si Liza, kahit na ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa kanilang tabi ay nakatayo ang isang lalaking payat at medyo ninenerbiyos, si Dr. Emmanuel Alcaraz, ang totoong doktor. Dinala siya ni Mang Ben mula pa sa probinsya kaninang hapon. Kinakabahan ako, kuya, sabi ni Dr. Alcaraz. Huwag kang mag-alala, Emmanuel, sagot ni Mang Ben. Nasa panig natin ang katotohanan. Dahan-dahan silang lumapit, gumagalaw sa anino, hanggang sa marating nila ang isang pwesto sa gilid ng malaking bintana ng dining hall. Mula doon, kitang-kita nila ang lahat. Ang mga mesa ay puno ng mga eleganteng bisita. Lahat ay nakangiti at nag-uusap. Ang mga waiter ay abala sa paghahain ng mamahaling pagkain at alak. Sa gitna ng lahat, sa pangunahing mesa, nakaupo ang pamilya Del Rosario. Napako ang tingin ni Liza kay Doña Remedios. Nakasuot ito ng magandang bestida, maayos ang buhok, ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Nakatingin lang ito sa malayo na para bang isang magandang manika na inilagay doon para maging palamuti. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Liza. Sa tabi nito, si Patricia. Para siyang isang reyna sa kanyang kumikinang na damit. Ang kanyang tawa ay malakas, ang kanyang mga galaw ay puno ng kumpiyansa. At sa kanyang dibdib, kumikinang ang pilak na brotsa, ang agimat, na para bang isang tropeo ng kanyang panalo. At si Adrian, guwapo at matikas sa kanyang suot, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Pilit ang kanyang mga ngiti. Nang magtama ang kanilang paningin sa isang saglit, isang mabilis na sulyap sa bintana, nakita ni Liza ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya nakita noon. Isang desisyon. Pakiramdam ni Liza ay isa lamang siyang anino na nanonood mula sa labas. Isa siyang multo sa sarili niyang nakaraan. Paano niya lalabanan ang lahat ng ito? Hindi ka anino, Liza, biglang sabi ni Mang Ben, na para bang nabasa ang kanyang iniisip. Inilagay nito ang magaspang nitong kamay sa kanyang balikat. Ikaw ang liwanag na magbubunyag sa dilim nila. Ang mga salita ng matanda ay nagbigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim. Tama si Mang Ben. Hindi ito oras para matakot. Ito ang oras para lumaban. Maya-maya, tumayo si Patricia. Hawak ang isang kopita ng champagne. Kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo at marang itiningting sa kanyang baso. Ang tunog ay umaling-ungaw sa buong silid at lahat ng bisita ay tumahimik at napatingin sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Patricia, ang kanyang boses ay puno ng tamis at emosyon. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Isang napaka-espesyal na gabi para sa amin ni Adrian. Ngumiti ito at tumingin kay Adrian, pagkatapos ay kay Doña Remedios. Nang una kong makilala ang pamilya Del Rosario, para akong nakahanap ng isang tunay na tahanan, lalo na po kay Tita Remedios. Pagpapatuloy nito,
Ang boses ay ibahagyang nanginginig na para bang nagpipigil ng luha. Itinuring niya akong isang tunay na anak. At sa mga panahong ito na kailangan niya ng kalinga, isang karangalan para sa akin na ibalik ang pagmamahal na yon. Ang mga bisita ay tumango, halatang nadadala sa kanyang mga salita. Ang gabing ito ay simbolo ng pag-ibig, ng pamilya, at ng sakripisyo. Sabi pa ni Patricia, sa labas, napakuyom ng palad si Liza, ang kapal ng mukha niya. Tumingin si Patricia kay Adrian, ang kanyang mga mata ay nagniningning. At dahil dyan, nais kong ibahagi sa inyo ang aming kaligayahan. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Adrian ay muling dumapo sa bintana, diretso sa mga mata ni Liza. Wala nang pag-aalinlangan doon, isang bahagya at halos hindi kapansin-pansing tango. Iyon na ang hudyat. Itinaas ni Patricia ang kanyang kopita. Ngumiti siya nang napakatamis sa lahat ng mga bisita, isang ngiti na puno ng tagumpay. At may isa pa po akong magandang balita na nais kong ibahagi sa inyong lahat. Ang bawat salita ni Patricia ay parang laso na tumatagos sa pandinig ni Adrian. Nakatingin siya sa ngiti nito sa paraan ng pagkislap ng mga mata nito habang nagsisinungaling ito sa harap ng lahat. Ang galit sa loob niya ay isang bulkan na malapit ng sumabog. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Liza sa bintana, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Bago pa man maipagpatuloy ni Patricia ang kanyang magandang balita, tumayo si Adrian. Bago yan, Patricia? Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. May gusto lang akong iparinig sa lahat. Napakunot ang noo ni Patricia. Mahal, ano yon? Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya patungo sa sound system na nakakonekta sa speaker ng buong hall. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang lahat ng mga bisita ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Isang bagay na makakatulong sa ating lahat na mas makilala ka. Nang lubusan. Sa hudyat na yon, ang malaking pinto ng dining hall ay bumukas. Nang bumukas ang pinto, ang lahat ng liwanag at ingay mula sa loob ay sumalubong kay Liza. Pakiramdam niya ay libu-libong mata ang nakatutok sa kanya. Sa isang iglap, gusto niyang tumakbo, magtago. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Patricia, isang mukha ng pagkagulat na mabilis na napalitan ng matinding inis, ang kanyang takot ay nawala. Pinalitan ito ng lakas ng loob. Naglakad siya papasok, kasunod si Mang Ben at si Dr. Alcaraz. Ang bulungan ay kumalat sa buong silid na parang apoy. Ano ang ginagawa ng katulong na yan dito? Narinig niyang may nagsabi. Security! Sigaw ni Patricia. Ang kanyang boses ay hindi na matamis. Palabasin ang mga taong to. Manatili kayo sa pwesto ninyo. Mariing utos ni Adrian sa mga gwardiya. Ang kanyang awtoridad ay hindi matitinag. May karapatan silang magsalita. Humarap si Mang Ben sa lahat. Ang pangalan ko po ay Ben Alcaraz. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. At ang lalaking nagpapakilalang Dr. Corpus, itinuro niya ang lalaking kasama ni Patricia sa mesa na ngayon ay namumutla. Ay isang impostor at isang magnanakaw. Tumayo si Dr. Alcaraz. Ako po si Dr. Emmanuel Alcaraz at ang lalaking iyan ang nagnakaw ng aking pagkatao at lisensya. Naglabas siya ng mga dokumento mula sa kanyang daladalang folder. Nagsimula ang kaguluhan. Hindi totoo yan. Mga sinungaling sila. Sigaw ni Patricia, hinahawakan ang braso ni Adrian. Mahal, paalisin mo na sila. Binitiwan ni Adrian ang kamay ni Patricia na parang isang bagay na nakakadiri. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Tapos na ang pagpapanggap, Mama Paula. Nang marinig ni Patricia ang kanyang tunay na pangalan, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Wala kayong pruweba, desperado niyang sabi. Sigurado ka? Tanong ni Adrian. Itinaas niya ang kanyang cellphone na nakakonekta na sa mga speaker. Isang matamis na ngiti ang binalik niya dito. Salamat sa agimat mo.
At pinindot niya ang play. Ang boses ni Dr. Corpus, ang unang umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at malakas. Kamusta ang pagpapanggap, mahal? Sinundan ito ng boses ni Patricia. Nakakapagod, pero sulit ang lahat. Ang tangang si Adrian, bilib na bilib pa rin sa akin. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Patricia ay napatulala, na para bang tinamaan ng kidlat. Ang recording ay nagpatuloy. Ang matanda, parang gulay na lang. Sa atin na ang lahat ng yaman ng mga Del Rosario. Ang bawat salita ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Patricia. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkabigla, sa galit at sa wakas, sa purong takot. Habang pinapakinggan ng lahat ang katotohanan, nakatingin lang si Liza kay Patricia. Nakita niya ang pagguho ng lahat ng yabang nito. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Wala nang natirang ganda, tanging isang desperadong kriminal na nahuli sa bitag. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sinubukan ni Patricia na tumakbo, ngunit bago pa siya makalayo, hinarang na siya ng mga gwardiya na inutusan ni Adrian. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tao ang nanatiling tahimik, si Doña Remedios. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kanyang upuan. Ang lahat ay napahinto at napatingin sa kanya. Ang kaninang mga matang walang buhay ay ngayon ay nag-aalab sa isang malamig na apoy. Naglakad siya palapit kay Patricia na ngayon ay umiiyak at nagmamakaawa. Ang bawat hakbang niya ay matatag at puno ng dignidad. Huminto siya sa mismong harapan ni Patricia. Tinitigan niya ito. At sa isang boses na malinaw, malakas, at hindi nanginginig, binitiwan niya ang kanyang hatol. Tapos ka na. Lumipas ang ilang araw. Ang ingay at gulo ng gabing iyon ay napalitan ng isang payapang katahimikan na matagal nang hindi naramdaman sa Hacienda del Rosario. Si Patricia o Paula at ang kanyang kasabwat ay nasa kamay na ng mga pulis. Ang kanilang mga kaso ng panloloko, kapwa sa Laguna at sa mga Del Rosario, ay nagsimula ng umusad. Ang hustisya ay nasa daan na. Para kay Liza, ang pagbabalik sa mansyon ay parang isang panaginip. Ang bawat sulok na dati nagpapaalala sa kanya ng sakit at takot ay ngayon ay simbolo na ng tagumpay at katotohanan. Muli niyang inayos ang mga gamit ni Doña Remedios. Muli niyang sinuklay ang buhok nito. Ngunit ngayon, wala nang anino ng kasinungalingan na nakabantay sa kanila. Isang hapon, habang naghahain siya ng merienda sa hardin, kinausap siya ni Doña Remedios. "Liza, anak," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. "May utang akong paliwanag sa'yo." Naupo si Liza sa tapat niya. "Po? Wala po kayong dapat ipaliwanag." "Meron," giit ni Doña Remedios. Hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ako tuluyang nawala sa sarili. Oo, kung minsan ay nakakalimot ako, dala na rin ng edad. Pero nang dumating si Patricia, naramdaman ko na agad ang kanyang masamang hangarin. Kaya, hinayaan ko siya. Nagpanggap akong mas malala ang aking kondisyon para makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin." Napatulala si Liza. "Patawarin mo ako kung hinayaan kong masaktan ka niya." Pagpapatuloy ng matanda, may luha sa kanyang mga mata. "Ngunit ang katapatan at pagmamahal mo, iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magtiis at maghintay ng tamang panahon. Ang tapang mo ang nagligtas sa aming lahat." Niyakap ni Liza ang matanda. Sa yakap na yon, ang lahat ng natitirang sakit sa kanyang puso ay naghilom. Maya-maya, dumating si Adrian, may dalang isang maliit na kahon. Tahimik siyang naupo sa tabi ni Liza, matagal bago siya nagsalita. "Liza," panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Walang salita ang sapat para ipahayag kung gaano ako nagsisisi. "Nabulag ako, Liza. Nabulag ako sa mga magagandang salita at itsura.
At hindi ko nakita ang totoong halaga na nasa harapan ko na pala. Tumingin siya sa mga mata ni Liza. Patawarin mo ako. Ikaw pala. Ikaw pala ang totoong yaman ng pamilyang ito. Hindi sumagot si Liza, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pag-unawa. Para sa'yo, sabi ni Doña Remedios. Inabot nito ang kahon na dala ni Adrian. Nang buksan ito ni Liza, nakita niya sa loob ang pilak na brotsa nilinis at pinakintab. Ang agimat na yan ay pamana ng aking ina sa akin, paliwanag ni Doña Remedios. At balak ko sanang ibigay sa nanay mo ang pinakamatalik kong kaibigan bilang regalo sa kanyang kasal, ngunit hindi na umabot. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Liza at isinara ito sa paligid ng brotsa. Ngayon, sa'yo ko na ito ipinapamana bilang isang alaala ng iyong ina at bilang isang simbolo ng iyong katatagan at busilak na puso. Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat po, Nay Remedios. Tumayo si Doña Remedios. Iiwan ko muna kayong dalawa. Mukhang marami pa kayong dapat pag-usapan. Sabi nito na may makahulugang ngiti. Bago pumasok sa loob ng mansyon, naiwan ang dalawa sa katahimikan ng hardin. Liza, muling sabi ni Adrian, mas mahina na ngayon. Alam kong malaki ang pagkukulang ko. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong bumawi. Gusto kong simulan ulit ang lahat. Dahan-dahan, iniabot ni Adrian ang kanyang kamay. Hindi para utusan siya, kundi para anyayahan siya. Tiningnan ni Liza ang kamay na iyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Adrian. Isang mukhang wala ng pagkabulag, tanging pagsisisi at isang bagong pag-asa. At dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang bagong simula. Isang pag-asang isinulat hindi sa kayamanan o sa magagandang pangako, kundi sa katotohanan, pagpapatawad at isang pag-ibig na tahimik na naghintay para sa tamang panahon. Mula sa bintana, nakangiting pinagmamasdan ni Doña Remedios ang dalawa sa hardin, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong Hacienda del Rosario. Mukhang magkakaroon na ng bagong bulaklak ang hardinin ng Del Rosario. Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon.